Ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Malaki ang kanilang maitutulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Isa ang World Islamic Economic Foundation na magkakaloob ng mga pagsasanay sa mga kabataan para makatulong sa magandang takbo ng ekonomiya. Narito ang ulat ni Princess Habiba Sari. Kasabay ng patuloy na pag-angat ng ekonomiya ng bansa, naging matunog na rin ang bansang Pilipinas sa iba't ibang bansa sa larangan ng negosyo. Kaya't sari-saring mga aktibidad ang patuloy na inilulunsad ng pamahalaan upang mas makahikayat pa ng mas maraming mga negosyante upang mamuhunan. Patunay rito, ang ating bansa pa ang host country sa nakalipas na World Economic Forum na dinaluhan ng iba't ibang bansa. Pagpapakita ito na ang ating bansa, lalo na ang Administrasyong Aquino, na seryoso ito sa pagpapakatatag ng ating ekonomiya. Kamakailan nilagdaan rin ni Pangulong Aquino ang CAB o Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa layuning matapos na ang ilang dekadang hidwaan sa pagitan ng Pilipinas at ng Moro sa Mindanao. Kamakailan nilagdaan rin ni Pangulong Aquino ang CAB o Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa layuning matapos na ang ilang dekadang hidwaan sa pagitan ng Pilipinas at ng mga Moro sa Mindanao. Dahil dito, mas marami na ang mga bansang naging interesadong mamuhunan di lamang sa ating bansa, kundi sa Mindanao mismo. Isa ang WIEF o World Islamic Economic Foundation na kilala na tumutulong sa mga kabataan sa buong mundo na maintindihan ang ganda at benepisyo ng isang maunlad na bansa dulot ng magandang takbo ng ekonomiya. We say we are not like the very well-known European Forum, the Davos Economic Forum, somewhat like, but that's where it stopped. Simply because Davos is very elitist. All the big names gather there, they have summits and all that. We believe to work from bottom up because we do represent a very neglected sector of our respective Muslim societies. Taon-taon, nagbibigay sila ng oportunidad sa mga kabataang Muslim sa buong mundo na maging isa sa mga mapalad na mapipili na makalahok sa WIEF Young Fellows kung saan pinag-aaralan ng mga ito kung ano-ano ang mga estratehiyang mainam gamitin sa pagpapatakbo ng isang negosyo, mapamaliit man o malaki. At ang mahalaga, paano ba makakatulong ang isang kabataan sa kanyang bansa sa pagpapaunlad ng ekonomiya nito? Creating a platform where young entrepreneurs, young leaders, young people from different professions can come together, can talk about ideas that they have and build business networks. So it is that we provide them with the skills that they might not necessarily have gotten in a formal education, give them business experiences so that they can go out and utilize the entrepreneurial skill that they've now gained in their organization. So it's not only about whether they can utilize the skill in terms of business, but also in their professions, in the organizations they might be working in. Ngayong taon, 24 ang maswerteng nakasama sa nasabing programa mula sa 16 na bansa sa ASEAN, Middle East, Amerika at Europa. Ang maganda pa nito, ang training ng mga kalahok ng WIEF ay naganap sa Pilipinas at ang may pinakamaraming bilang pa ng mga mapalad na napili sa nasabing programa ay mula sa Pilipinas. Tila matunog at kayang makipagsabayan nga talaga ang ating bansa sa lahat ng okasyon. Let's concentrate on the youth and women because they're really the backbone of every society for that matter. More importantly, it has taught me that there are people just like me all over and that have gone through all walks of life and backgrounds. And to bring us all together, to bounce not only our intellect but our ideas off one another, makes us already as brilliant youth. Tila nag-iwan rin ang ating bansa ng magandang impresyon sa mga dayuhang lumahok. I've heard a lot being said about the beaches and the islands, and that is something that I would like to experience. There isn't an if I come back. When I do come back. Para sa Telebisyon ng Bayan, Princess Habiba Sari.